Baka balak mo sa itakas, ha? Wag, kasi buong barangay yung kapalit niyan. Malakas ka pa rin ba? Lakas lang ang meron ka, pero utak mahina ka. Hindi lahat ng hari ay makapangyarihan. Dahil ang hari ng kahirapan, minsan nagiging alipin ng yaman. Kung sino ang pinaka sa kahit anong bagay, siya rin kikilalaning nangunguna. Kaya kung ikaw ay pinakamahirap sa lahat, kikilalanin kang hari o reyna ng kahirapan. Pero iba ang buhay ng hari o reyna ng kahirapan. Hindi respeto ang makukuha mo sa iba, hindi pangungutya. Mapagpalang araw sa lahat ng mga taga-subaybay ng inyong mga kwento, Miss Clar at Sir Jay. Ganon din po sa inyong dalawa. Nagmula po ako sa isang hamak na tagatinda ng asin at walis at tinawag na hari ng mga pulubi. Pero syempre, hindi sa lahat ng pagkakataon, ang buhay ay laging nasa taas o laging nasa baba. Minsan, ang dating mababa ay napupunta sa taas at ang dating nasa taas ay bumabagsak pababa. Upang lubos na maunawaan ang lahat, ako nga po pala si Miko. At ito, ang aking kwento. Bago ko po simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Buhay niyo po yung nanay ko! Nay! Nay! Ano? Nahanap niyo ba? Hindi po, Kap, eh. Wala kami nakitang bakas niya para masundan. Ay, nako. Kawawa naman itong bata. Paano na ito ngayon? Wala na siyang nanay. Ampunin mo na ng atlas. Naku, Kap naman. Kawawa yan sa asawa ko. Bungangera yun. Hindi ko magagawa ipagtanggol yung sarili ko sa bunganga nun. Yan bata pa kaya? Wag na, Kap. Kawawa lang yan sa asawa ko. Ayaw kasi ng anak ko sa kanya eh. Alam mo naman si Sandra, kapag binabayaan natin ito, baka kung ano pa mangyari dyan. Bigyan na lang natin ng pagkain sa bahay nila. Sa bahay nila? Pinasok na nga eh. Paano kung balikan siya doon? Nako, oo nga pala. Paano na gagawin natin, Kap? Ipapaampon na lang natin. Sino naman mag-aampon? Kap, ako ba pwedeng mag-alaga sa batang yan? Nay, kaya niyo ho ba? Halos hindi mo lang kayang buhayin yung sarili mo eh. Kaya ko naman, Kapitan. Mag-isa lang naman ako sa buhay at isa pa, wala ring aampon sa batang ito. Hindi rin naman po kayo pwede, hindi ba? Sige. Kayo na hong bahala. Pinagtulungan ng barangay na mailibing ang nanay ko noon. Masakit para sa akin ang naging kalagayan niya. Gusto kong malaman kung sino ang pumatay sa kanya. Pero ang sabi ng mga tao sa lugar base sa kalagayan niya, isang aswang daw ang pumatay. Kaya sila nahihirapan na hulihin ito. Nang mailibing naman si nanay, kinuha na ako ni Lola Kareng. Ang hanap buhay niya noon ay ang pagtitinda ng walis at asin. At dahil siya ang kumuha sa akin at tumayong magulang ko sa panahong yon, ang naging buhay ko ay tagatinda na rin ng walis at asin. Ganito ang gawin mo. Alisin mo itong dahon, tapos itira mo itong bukog. Dahan-dahan lang ha, dahil baka maputol mo ang bukog ng dahon ng nyog. Sayang naman. Kapag kasi dumami yan, gagawin natin katulad nito. Ganito po pala gumawa ng walis, Lola. Madali lang po pala. Aba, oo naman. Sige nga, subukan mo. O sige po. Ganito po ba, Lola? Ayan, ganyan nga. Mabilis ka lang palang turuan eh. Kapag nakabenta ka na ng 5, pwede ka nang bumili ng gusto mo. Talaga po? Kahit tinapay po? Oo naman. Sige na, magtrabaho na tayo. Sanay ako sa hirap noon, kaya hindi ako mahirap turuan.
Sa ganong paraan ko inaliw ang sarili ko. Hindi kasi madaling kalimutan ang nangyari kay nanay. At isa pa, mahirap mag-adjust sa buhay na nakasanayan. Noon kasi, kasama ko lagi ang nanay ko, pero bigla siyang nawala. Pagkatapos namin gumawa ng walis, asin naman ang ginawa namin. Namumuhay lang din kasi kami sa tabing dagat, kaya malapit lang sa amin ang pagawaan ng asin. At kami lang din ni Lola ang gumagawa nun. At pagkatapos, nilalagay namin yun sa supot at binibenta ng 5 piso isang supot. Walis ting-ting! Bili po kayo! Meron din po kami asin! Bagong gawa po lahat ng ito, bili na po kayo! Manang, magandang araw po. Bibili ka po ba ng asin? Manong, bili po kayo ng walis, oh. Biko, pabili nga ako ng walis. Nagrereklamo niya na may asawa ko, eh. Putpud na daw yung walis sa bahay. Ako na naman yung pinagbuntungan. Ay, nako. Ang hirap talaga mag-i-under ng asawa. Ilang walis po ba, Manong Atlas? Isa lang. Oh, itong bayad, oh. Sa'yo na yung sukle, pambili mo ng tinapay. Hala, maraming salamat po, oh. Walang anuman. O, sige na, mauna na ako, ah. Sige ho. Si Manong Atlas talaga, oh. Laging takot sa asawa niya. Yak, bakla na may